Di mo ba alam na ika'y makapangyarihan? Boses na taglay ang siyang patunay. Mahal ko ang bayan ko, kaya ipaglalaban ko. Boto ang ambag ko para sa pagbabago sa kinabukasan at sa kasarinlan ng bayan. Sama-sama tayo ay makapangyarihan. Boses na dalang siyang bubuhay sa ganda ng bayan ko, kaya ipaglalaban ko. Boto ang ambag ko para sa pagbabago sa kinabukasan at sa kasarinlan ng bayan. Sama-sama tayo sa pagbabago, sa pagbabago. Sama-sama tayo, sama-sama tayo sa pagbabago, sa pagbabago. Sama-sama tayo, sama-sama tayo sa pagbabago, sa pagbabago. Sama-sama tayo, sama-sama tayo sa pagbabago. Boto ang ambag ko para sa pagbabago sa kinabukasan at sa kasarinlan ng bayan. Sa pagbabago, sama-sama tayo sa pagbabago. Sama-sama tayo sa pagbabago. Sama-sama tayo sa pagbabago. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you for joining us in tonight's Tamang Ako para sa Tamang Kandidato sa Eleksyon webinar. We're not just here to learn how to vote wisely, but to understand our role as citizens shaped by faith and values. And so, by the way, I will be one of your hosts tonight. Call me Lou, or short for Carlu. And so, thank you very much po para sa mga nag-send ng kanilang mga expectations. And I would like to acknowledge as well yung mga yung 26, kasama na po ako doon, 26 participants for tonight. Maraming salamat po sa pagdalo. And kahit online, this is really good. And I would like to read a few, no, from Oppo A3. Yan, ang expectation po niya magkaroon ng insights kung ano at sino ang tamang kandidato na iluluklok natin ngayong darating na halalan. And from Kimwell, this webinar will make us realize more the value of our votes as Christians in choosing the right leaders for our country. And from Jesse, my expectation is to know the reason why. Do we need to consider certain qualifications when choosing the right persons to vote? Ayan, mukhang alam na po natin kung para saan tong webinar na to, no? And yeah, it's all about the what it is, ano yung dapat i-practice natin. Also, I would like to acknowledge individuals, the pastors, members of the Filipino Anabaptist Network from different churches. Yan, magandang gabi po sa
inyong lahat. Yan, feel free to still send your insights. And welcome na welcome pa rin po yung inyong mga expectations, no? But of course, to begin this important gathering, of course, let us center ourselves in prayer. It is really important na i-acknowledge din po natin higit sa lahat ang presensya ng Panginoon, no? Let's have a prayer to be led by Pastor Eric Gonzalez, followed by the singing of our national anthem. Let us pray. Father, we thank you for this evening. Salamat po for giving us this opportunity to learn, to be informed, and to help us exercise our rights as Filipino citizens, especially this coming election, Lord God. We pray na kami po inyong gabayan, pangunahan, natayin niyo pong banal na espiritu ang siya pong aming maging tagapagturo through our resource speaker, Sir Joshua Galvante. Guide us, Lord God, and just as we shared our expectations, Lord, we believe na ito, Panginoon, ay makakatagpo through the lessons, through the learnings, Lord God, na mai-share sa amin tonight. Thank you, Lord, and be the center na activity po na ito. At ikaw ang maluwalhati, maitaas, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito. We just entrust to you the rest of this time. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Bayang madilim, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisingin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilagang tulad namin sa paglayang minamahal, ang kisag ng mataw at mo'y tagumpay na nanininig, ang bituin at araw niya kailan pa may di manigilig, lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay namin sa piling mo, aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan. I'm sorry. Ayan, once again, good evening, everyone. Ayan, kung may katabi po kayo or you can shortly unmute your mics po, no? Pwede nyo pong sabihin, are you excited to learn something tonight? Ayan. Kunyari, may narinig po tayo. Ayan. So, I hope you're excited to gain some insights, no? Unang tanong ko po, kailan po ba ulit ang eleksyon or kailan ang date ng pagboto? Ayan. You can just send it through chat room po, no? Ayan. Ang hindi po mag-send, huli daw po lalabas mamaya ng Zoom. Ayan. So again, kailan po ba yung date? Kailan po ang date ng election or yung pagboto? Yan. You can send it. Yan. So may nag-send na po. Yan. May 12. Hindi po ba ano? Joke lang. And so May 12 sa anong araw po yan? Of course, sa Monday. Yan. Mukhang may listahan na po yata ang lahat, no? Or meron ng naka ano sa utak ninyo kung sino-sino. Yan. Thank you very much po for sending. I would like to ensure po na everyone is here, and of course, napakahalaga po na we don't miss any information or details mula sa talk na to, no? So, I hope you're all doing fine. Yan, siguro a very, very last question before we dive into the program proper. Kamusta naman po ang lahat? Can you share some highlight that happened with you this week by sending it in the chat room? Ano po ba yung mga highlight na nangyari sa inyo this week? Yan, ano man yan. Siyempre, positive or negative, no? Pwede nating i-share. Siyempre, we can pray for
one another. Yan, pwede nyo po yung isend sa chat room. Kamusta po kayo? Ano po yung mga nangyari or any highlight that you can share that happened with you this week? Yan, habang nag-iisip po kayo, meron po akong mga inihandang mga kakaunting trivia, no, related sa ating topic. First trivia ko, yan, sa Bible, ang mga leader ay pinipili base sa katuwiran, no? Sabi sa Bible, no? Hindi sa kasikatan. Yan, taas po kamay ng mga aminado na magaganda at pogi dito. Siyempre, lahat po tayo. Yan, taas nga po kamay or heart react. Alam niyo po ba yung ano? Yan, heart react yung mga naniniwalang pogi at maganda. Yan, bakit? Kasi si David, halimbawa, ay pinili hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa puso niya. Ayan. So ngayon, heart react naman sa mga naniniwalang ako, mabait ako. Yan, mabait ako. Yan. So thank you po sa mga nag-send ng heart. Kaya sa modernong panahon, ang heart for service dapat ang tinitingnan, hindi lang ang showbiz. Yan. Okay? Wala pa po yata nagsisend ng highlight ng week nila. Pero sige, you can still send it while we proceed, no? And before we dive into our discussions, of course, let me introduce our speaker and partner in this values-based voter education journey. And I hope you're excited. And a few things to know about him. No, so Pastor Joshua Galvante is one of the core volunteers of Tama Ka or Tamang Kandidato sa Eleksyon or TK, values-based voter education program of Bawat Isa Mahalaga, which he has served since January 2021. A regional marketing professional for more than 10 years, Pastor Josh collaborates with schools, communities, and churches to promote TK's message of voter empowerment as part of the sovereign Filipino people. He also contributes to developing content with volunteer groups to extend TK's reach on social media. Outside of TK and his professional career, Pastor Josh serves as the pastor of his local church in Marikina City, nurturing leaders among the youth and community. He earned his degree in economics, specializing in development economics from UP Los Baños in 2009, and received his master's in business administration from UP Diliman in 2017. And we're praying that he's ready. Yeah, and let's all welcome Pastor Joshua Galvante. Hi everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. I hope you can hear and see me. Yes po. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. And it is a great privilege. Gusto ko po magpasalamat sa Filipino Anabaptist Network for the invitation, through Pastor Josh also. As Lou has been mentioning earlier, excited po ako to share with you what the Lord or what is the Lord and what the Lord wants to teach us sa session na ito. So, a quick introduction lang po of the program. Ano po ba ang tamang ako para sa tamang kandidato? So, we are taking a different approach to voter empowerment. Hindi po we are taking a different approach po dun sa mga voter education programs that we have seen in the past. Ang kaibahan po ng programa na ito ay hindi lamang po ito primarily a lecture-based session, pero meron din po tayong kwentuhan. So it is a very interactive approach. Lahat po tayo, ini-encourage ko na makibahagi sa session natin tonight. At ang goal natin, ang objective po natin ngayong gabi, alamin ang tamang values para pumili ng tamang kandidato. So, na-emphasize ko lang din po that this is a non-partisan voter education module. So,
right off the bat po sinasabi namin na we are not promoting or campaigning a particular candidate, pero ang pagtutuunan po natin, i-educate yung ating mga botante. And this is being offered to you by bawat isa mahalaga. So, bago lang po tayo magsimula, may mga ilang paalala lang po ako na nais ibigay sa inyo. Sa ating pong kwentuhan mamaya, let's maintain open communication. Maging open po tayo sa pagkikwento, maging open din po tayo sa pakikinig. And we'll have a few interactive sessions this evening. Ni-encourage ko po na at the comfort of our own homes or tayo man po ay baka nasa biyahe or nasa labas, if we are able to participate, mag-participate po tayo para mas maging enriched yung ating experience ngayong gabi. Okay po? Pwede po ba makita ako ng thumbs up if you are okay with our reminders for tonight? Ayan. Okay po. Maraming salamat po. So we'll proceed po. Sisimulan na po natin kaagad sa kwentuhan, no? So in a few minutes po we will be divided into groups, to smaller groups. Ito lang po ay mga few instructions po. Kailangan nyo pong pumili within your group ng isang magfa-facilitate, isang note taker, at isang magpe-present, no? Ang encouragement po namin, we will be sharing a few questions with you. Bigyan po natin ng pagkakataon ng bawat isa na makapagsalita at makapag-participate. Okay? Bawal pong magdebate, bawal din po ang kumampanya during your breakout groups. So, gentle reminder lang po. And then para dun sa maa-assign na magre-report sa plenary, we'll ask you for a summary of what you discussed sa inyong grupo. So mga 3 to 5 important things lang or mga highlights lamang ng inyong pinag-usapan sa inyong breakout group. Okay po? Now, ano ang pag-uusapan natin? So for the next 20 minutes po, we will talk about these 3 questions. Una, magbigay ka ng 3 salita na maglalarawan sa iyo. So just describe yourself in 3 words. Second question po, ano ang aking pangarap para sa sarili, para sa pamilya, para sa aking komunidad, at para sa buong Pilipinas? So pag-usapan po natin yan. At tanungin natin, no, ibahagi natin yung ating opinion kung paano kaya matutugunan yung ating mga pangarap ng mga senador. Yan po ang pag-usapan natin. So, ang ating pong team, Aaron po will be dividing us into smaller groups. We'll have 20 minutes on the clock. Patuloy po ang encouragement ko, let's participate po. Makipagkwentuhan po tayo sa bawat isa. So, let our breakout session begin. Sige, thank you. Ayan, sige po. I hope na naging mayaman yung ating kwentuhan, ano? Naging meaningful po yung ating pag-uusap dito sa 3 tanong na to. Mukha lang silang mga simpleng tanong pero later on magagamit po natin yan sa ating session. No? So siguro tatawag lang po ako ng ilang groups to share yung summary ng kanilang mga sagot dito sa 3 questions na ito. Can I call the representative po of breakout room number 1? Sino po yung nasa breakout room number 1 and sino po ang inyong representative? Ang amin pong representative ay si Ate Noreen from Alfonso, Cavite. Ayan, si Ate Noreen from Alfonso, Cavite. Magandang gabi po. Ate Noreen? Hello po. Nakamute pala. Ayan. Okay po. Sige po. Hello po. Magandang gabi po. Yes po. Yung unang question po, sasagutin ko po yung question? Sorry. Yes po, or summary Opo. lang nung inyong naging discussion kanina. Okay. Dun sa mga salita po na naglalarawan, syempre marami nagsabi na, may mga nagsabi na mabait sila, maawain, masayahin, seryoso, tahimik, gano'n. Tapos yung
pangarap naman po para sa sarili, para sa pamilya, um, meron pong, nagsabi na gusto nilang maging, matagumpay, maging ligtas. Sa sarili po, magkaroon ng self-control, tapos mas lumago pa sa Lord, mas mag-grow yung faith nila, um, magkaroon ng, maging mabuting halimbawa, yon. Tapos sa community naman po, at para sa pamilya naman po, magkaroon mas maging close pa, tapos mas maging malapit din sa Lord. Tapos, siguro magkaroon ng komportableng buhay, ligtas, gano'n, magkaroon ng kapayapaan. Tapos maging masaya, yun po. Tapos sa community naman, um, pangarap nila na maging maunlad yung community, maging disiplinado, magkaroon ng, um, yung bawat isa nagtutulungan, tapos magkaroon ng malasakit sa kapwa, gano'n. And sa Philippines naman, of course, yung magkaroon po ng kapayapaan sa Pilipinas, tas yung maging malaya na rin sa kahirapan o sa corruption, gano'n. Magkaroon ng leader na responsable, yung tapat, at saka yung talagang makabayang leader, gano'n. At higit sa lahat po, maging Christ-centered po yung yung Pilipinas, lalo na yung mga magiging leader po or mamumuno sa Pilipinas. Yun po. Tapos, paano matutugunan ng mga senador, paano po matutugunan? Yun pa rin po, yung mga senator po na nakaupo or tatakbo, yun pa rin po, kailangan maging maka-Diyos po talaga sila, maging Christ-centered yung kanilang, pagtakbo sa politika, hindi yung maging selfless sila, hindi yung iniisip nila hindi para sa kanila lang, kundi para sa bayan po talaga. Tsaka yung mga gagawin po nila, kasi kung wala ang Lord sa kanila, hindi rin nila magagawa ng maayos kung ano yung dapat nilang gawin. So maging responsable sila para po, magawa nila talaga yung responsibilidad nila bilang senador po. At saka yung focus nila po ay sa mga tao, hindi sa pansarili nilang kapakanan. Yun po. Okay. Maraming salamat Ate Noreen at sa iyong mga kagrupo sa Group 1. So tawag naman po ako, tawagin ko naman po yung breakout room number 8. Sino po ang inyong representative para po magkaroon ng short sharing on what was discussed kanina? Sige, sino po ang mag-share? Magandang gabi po from Blessed Church Family po. Wow, ang dami niyo po dyan. Hello po. Hi. Okay po, sige po. Blessed Church Dasmariñas. Sige po, ano po ang inyong napag-usapan? Kamusta po ang inyong kwentuhan? So, your question po is currently really right now. So, I have situations like and also yung mga focus natin forwards. And then, ito po sa pangalawa, yung mga media sa komunidad sa Pilipinas. So, ang naging organizer po ay God-centered family, and of course, God-centered relation, unity, sa iyo po ng pag-ibig, of course, unity sa ituwan and kung ikaw po, isa yung para kagustuhan mo, kailangan natin power to give and for the Philippines.
And then, number 2 po, so actually, kung paano makikita ng mga senador. So, yung mga senador like, mga batas, o yung mga mga kaya yung mga batas, sa senador. Batas na nakapatulong sa edukasyon at sa ating mga kabataan. Sila pagkakataon na Okay po. Siguro isa-summarize ko lang po ng konti yung mga nakuha ko based doon sa ano kasi medyo garbled yung ating tunog, no? Pero magaganda yung naging descriptions nila sa kanilang mga sarili. Mga masisipag daw, ganyan. And then, ang nakuha ko dun sa mga pangarap nila is more or less dun sa poverty. Tama po ba na parang gusto nating masolusyonan ang kahirapan, no? Wala pong nais maghirap sa atin. At yung medyo hindi ko lang po nakuha yung sa senador. Pwede pong paulit yung answer sa number 3. Yung paano makakatulong. Sa tingin nyo po, base sa inyong pag-uusap, paano makakatulong ang senador sa pagtupad ng inyong mga pangarap? So, ang sa review namin ay pinakakatawa ng mga batas. Dahil sa harap ng bansa, makagawa ng mga batas na pagkakatawa sa ating teritoryo o protekta ko sa ating mga batas. At ako protection na nagbibigay ko sila na maganda po kayo. Dahil sila po ang pag-asa ko ng ating tao. Sige, thank you po, no. Narinig ko yung kasi ang mga senador daw gumagawa ng batas, no. At sila daw ay mga dapat kinatawan natin. Okay. Sige. Thank you po sa Blessed Church Las Marinas. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Thank you, thank you. Last group po, pwede ko po bang tawagin yung group number 3, breakout room number 3. Sino po ba ang mga nasa breakout room number 3? At sino po ang inyong representative? Hello po, good evening po, Pastor Joshua. Evening po. Pastor Hi. Kimmel po, yan po. Hi po. For breakout room number 3 po, para po dun sa question number 1, may mga nag-describe po ng kanilang mga sarili na talkative sila, shy, masiyahin, introvert, curious, patient, tapos may faithful din, tapos may consistent din. And then for our question number 2 po, pangarap po nila sa sarili, pamilya, komunidad at buong Pilipinas. May nagsabi po dito na makaahon sa hirap, maging maligaya sila, tapos umunlad, and then magkaroon ng maging Christ-centered country tayo. For question number 3, sa palagay mo paano ito matutugunan ng mga senador? Mga sagot po namin is mamulat yung mga leader natin sa realidad ng pangangailangan ng tao. Then unahin kung ano talaga yung pangangailangan ng tao, hindi yung sarili nilang kapakanan. Pag-iwas sa korupsyon, tapat na pamumuno, at sapat na kaalaman sa pamumuno at pamamalakad. Yun lamang po, and thank you. Hey, maraming salamat po sa group 4, Group 4 no for sharing, no? May nakita na po tayo mga pagkakapare-parehong tema doon sa ating mga sagot. At nakakatuwa po kasi ito po lagi ko sinasabi when I lead a session like this. Yung ating pong politika, the way we execute politics is very divisive. No? Dito ako sa kampo na ito, sa kampo na ito. O kaya dito ako, ito ang kulay ko, ito ang kulay ng isa. Pero kung titingnan po talaga natin, we have more things in common than we think. Akala natin masyado tayong iba. Pero kung makikita po natin, pag mag-usap-usap tayo, pag-usapan natin ang ating mga pangarap, ay, pare-pareho lang pala. Pare-pareho tayo ng nais. At pare-pareho tayo ng panalangin para sa ating bayan, para sa ating pamilya, at para sa ating komunidad. So,
Pero bago po yan, bakit po natin kailangan pag-usapan itong mga bagay na ito? Dahil kailangan po maunawaan natin na mahalaga po yung sa question number 1, mahalaga ang pagtingin natin sa sarili natin. Especially when we participate in civic activities like elections. No? Di ba po kapag ang tingin natin sa natutuwa ako, napansin ko, no, yung mga descriptions natin, yung mga salita na naglalarawan sa atin, very positive, no? Wala naman, may nagsabi po ba sa inyo na ako pangit ako masama ugali ko? Wala, di ba? Ang sinasabi natin, mga positibong bagay tungkol sa atin, no? Because the way we perceive ourselves has a great influence in our decision making, in the way we project ourselves, kung paano tayo nakikihalubilo sa iba, no? So, yun muna yung unang titingnan natin. At ang una po natin kailangan makita, no? Sasagutin po natin yung sino ba ako sa pamamagitan po ng dalawang lente. Sa lente po ng Panginoon, yan yung una natin titingnan. Now, alam po natin, no? Sinabi po sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27, sinabi po ng Diyos na tayo daw ay lilikhain, ang tao ay lilikhain ayon sa kanyang wangis, no? At ang sinabi po dito, tayo daw ay nilikha dahil sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang, no? Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. So dito, makikita natin, ang lumikha po ng tao ay ang Diyos. Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis, according to His image and likeness, and we were created for a purpose. At ang purpose po na yan ay pamamahala. Mamamahala sa lahat. No? So, makikita po natin, sa mata po ng Diyos, tayo ay kanyang ginawa sa wangis niya upang mamahala sa bayan. No? If we will take that into the context of being a Filipino, no, hindi po aksidente na Pilipino tayo, hindi tayo Amerikano, hindi tayo Czech, hindi tayo Japanese. No, but we are Filipinos. We are created in His image and likeness para mamahala sa Pilipinas. Dahil tayo ay nilikha niya ng mga Pilipino. So we are created by God in His image to be a steward, no, of the nation. Kung meron po kayong mga katabi, or pwede mo bang sabihin sa sarili mo, or kung gusto nyo i-type sa chat para makita ng lahat, sabihin mo sa sarili mo, I am created to be a steward. No? Yan ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Yung mga magkakagrupo po, sabihin nyo sa mga katabi nyo, I am created to be a steward. Now, sinabi ko po kanina, pag-aaralan natin, pagtitingnan natin, ano bang tingin ng Diyos sa atin? Sino ba tayo sa mata ng Diyos? Ngayon naman po ang titingnan natin, at dahil nagbibigay din po ito ng additional identity sa atin, is sino ba tayo ayon po sa konstitusyon ng Pilipinas o yung tinatawag natin na saligang batas. So, kumbaga ito yung mga kabuuan ng mga batas, mga panukala, mga pamantayan na pinag-agrihan natin bilang isang bayan. So, nauna po ako, no? Pasensya, nagulat ako doon. Para makita natin, sino ka ba? I-share ko lang po ulit para sure. Para makita natin, sino nga ba ako ayon sa konstitusyon? Ano ba ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa akin bilang isang Pilipino? Panoorin po natin ito. Ito ang preamble ng 1987 Philippine Constitution. Sinasabi nito ang layunin, hangarin at halaga ng Constitution. May iba ito dahil sinulat ito na parang panalangin. Ganito ang simula niya. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Pinagtitibay ng Constitution na ang highest authority sa Pilipinas ay ang sambayan ng Pilipino na siyang makapangyarihan sa buong bansa. Ang nagkakaisang sovereign Filipino people ay binubuo ng mga Filipino citizens, kasama ang mga nasa abroad at lalo na ang mga kabataan.
Kinikilala din ng Constitution na ang Diyos ang pinakamataas na kapangyarihan at sinasabi sa preamble na kailangan ng mga Pilipino ng tulong ng Diyos. Kinikilala nito ang role ng prayer at faith sa lipunan. Ibig sabihin, para sa ating mga Pilipino, ang Diyos ay personal at banal na may likha na siyang source ng lahat ng tulong at siya ring nagre-respond sa sino mang tumatawag sa Kanya. Sa pamamagitan ng Constitution, inadopt ng sovereign Filipino people ang isang makadiyos na layunin para sa bayan, to build a just and humane society. Sa isang makatarungang lipunan, ang bawat tao, pamilya at komunidad ay namumuhay ng malaya. Binibigay sa bawat isa kung ano ang dapat ayon sa batas. Hindi pwedeng tapakan ang karapatan ng bawat isa. Ang kayamanan ng lipunan ay para sa lahat. Ang isang makataong lipunan ay maawain at mabuti sa isa't isa. Ito dapat ang way of life natin bilang isang bayan ng mga Pilipino. Kung gagawin nating bumuo ng makatarungan at makataong lipunan, sinusunod natin ang tinuturo ng Bible tungkol sa shalom. Buhay na maayos, mapayapa, nagkakasundo, pinagpala, may hustisya at tama ang ginagawa. Ito ang buhay na gusto ng Diyos. Nasa ating sovereign Filipino people ang kakayahan na tuparin ang mga hangarin na ito at binigay ng Constitution sa atin ang legal na paraan para gawin ito. Kaya nga, habang nagtutulong-tulong tayong mga Pilipino, sama-sama din tayong humingi ng tulong sa Diyos. Siya ang kikilos kasama natin para maabot ang pinakamataas nating layunin ayon sa ating gawa at ayon sa Kanyang kalooban. Yan. So, tayo po ay dadako lamang for a few minutes dun sa ating preamble. No? So ito po yung preamble of the 1987 Philippine Constitution. At tulad po nung sinabi sa video, isinulat ito na parang panalangin. Panalangin natin bilang isang nagkakaisang bayan, no? Ito yung mga naisin natin, pinagsama-sama nating naisin para sa ating bayan. Pero magfo-focus po muna ako dito sa naka-highlight sa ating screen, no? Ano daw po ang tawag sa atin? We, the sovereign Filipino people. Tayo daw ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino. At sinabi po sa video kanina na ang kapangyarihan po ay nananahan sa tao, nananahan sa mga Pilipino, no? Hindi po ito katulad ng isang teokrasya or ng isang monarkiya. Monarkiya. Erase po yung teokrasya. Theocracy kasi is God, no? Sorry po. But a monarchy, nananahan ng kapangyarihan sa isang pamilya or sa iilang mga tao. Tayo ay nananahan sa isang demokrasya at ang kapangyarihan, according to our Constitution, ang kapangyarihan daw ay nananahan kanino? Sa sovereign Filipino people. So tingnan niyo po, kung meron kayong katabi, tingnan mo yung katabi mo, kung ikaw naman ay, o kaya sabihin mo sa sarili mo, nananahan pala ang kapangyarihan sa akin. Okay? At ang nakakatuwa po sa ating constitution, it has been crafted differently than other constitutions. Kasi po dito, we clearly recognize that we need Almighty God. Kailangan po natin ang Panginoong Diyos sa ating bayan, sa ating society, no? Dahil meron tayong isang napakagandang pangarap. Anong pangarap natin? To build a just and humane society. Isang makatarungan at isang makataong lipunan. Ang ganda po ng ating pangarap, no? Yan yung pangarap natin bilang bansa. At kinikilala natin at ang sinasabi po ng ating konstitusyon, nasa atin ang kapangyarihan at kinikilala din natin na kailangan natin ang Diyos. No? Kailangan natin ng Diyos upang matupad ito. Hindi natin to kaya ng tayo-tayo lang. Pero ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng Panginoon. Now, alam niyo po, very unique yung pagkasulat ng ating constitution. It's not written like other constitutions. Sa ibang constitution po, hindi nga mini-mention, walang mention ng pangalan ng Diyos, no? Or kumbaga meron lang silang pahagi. Like for example, sa ibang sa US Constitution, ang ginamit po divine providence. Pero dito po sa atin, we are clear
that in order to build a just and humane society, sinasabi po natin, kailangan natin ang Panginoon. So, ang sambayanang Pilipino po ang pinakamataas na otoridad sa ating demokratikong lipunan. Ina-affirm po ito ng Article 2, Section 1 of the 1987 Constitution. Sovereignty resides in the people. Nananahan sa atin ang kapangyarihan and all government authority emanates from them. Ibig sabihin po, ang bawat isa sa atin ay nagpapahiram lamang ng kapangyarihan dito sa mga nasa gobyerno. No? Hindi sila makapangyarihan per se, pero sila ay may kapangyarihan dahil yung ating yung sovereignty, yung authority na iginawad sa atin ng konstitusyon, ipinahihiram natin sa kanila. So, kailangan makita po natin na hindi pa pwedeng maghari-harian ang mga nasa posisyon sa gobyerno, ang mga politiko natin. Dahil ang kapangyarihan na mayroon sila ay nanggagaling sa bawat isa sa atin. So, ayan po ang summary natin. Ang kapangyarihan ng gobyerno, kanino po galing? Galing sa sambayanang Pilipino. So, kailangan makita po natin yan at maunawaan natin na hindi pala sila makapangyarihan dahil makapangyarihan sila kaagad. Sila ay makapangyarihan dahil binigyan natin sila ng kapangyarihan or ipinahiram natin sa kanila ang kapangyarihan. Ayan. So pagtuunan po natin ng pansin, kanina po no, sinabi natin in order to build a just and humane society, no, makikita natin meron tayong mga pinagkaisang pangarap. Ito po yung tinatawag na collective dream. No? At alam niyo po, I have been doing these kinds of sessions with different audiences for the last 4 years. At nakakatuwa po yung mga collective dream natin. No? Wala pa po narinig na nangarap na pangarap ko po bumagsak ang Pilipinas, bumagsak ang ekonomiya. Wala pa naman po akong naririnig na gano'n. Lahat ng pangarap para sa bansa, napakaganda. At talagang pag-aagrihan ng lahat. Oh, sige, gusto ko din yan. Gusto ko mapabuti ang Pilipinas. Gusto ko magkaroon tayo ng magandang edukasyon, etc. So, tingnan po natin, ano nga ba ang collective dream natin bilang isang bansa? So, panoorin po natin ito. Pinahayag ng sovereign Filipino people ang kanilang nagkakaisang kalooban sa isang kasunduan. Ito ang Constitution of the Republic of the Philippines. Dito nanggagaling ang governing authority ng sambayanang Pilipino. Sa tulong ng Almighty God, ang mga Pilipino ay may kakayahang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan sa pamamagitan ng gobyerno. Pinapahayag ng Constitution na sa sovereign Filipino people nanggagaling ang power para mamuno sa lipunan at dinelegate ang power na ito sa gobyerno na kumakatawan sa kanila. Ang lahat ng opisyal ng gobyerno ay dapat sumunod sa sinasabi ng Constitution. Kahit ang presidente ay hindi pwedeng humawak ng tungkulin nang hindi siya susumpa na itaguyod ang Constitution. Sa Pilipinas, walang hari o reyna. Lahat ng elected na opisyal ay may termino ang pamumuno. May malaking pananagutan sila sa mga Pilipino. Tinatawag silang lingkod bayan dahil dapat silang maglingkod sa mga Pilipino. Sinasabi ng preamble na may mga values tayo na dapat pagtibayin ng gobyerno. Dapat kinakatawan ng gobyerno ang ideals at aspirations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, tungkulin ng bawat lingkod bayan na tuparin ang pangarap ng mga tao at dapat ibigay nila ang pinakamataas na klase ng paglilingkod. Dapat ipalaganap ng gobyerno ang common good. Ibig sabihin, ang mga lingkod bayan ay dapat nagtatrabaho para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Dapat ingatan at pagyamanin ng gobyerno ang ating patrimony. Ibig sabihin, trabaho ng bawat lingkod bayan na protektahan at pagyamanin ang kultura ng ating bansa, ang ating likas na yaman sa lupa at sa dagat, pati yung nasa ilalim ng lupa at dagat, para pakinabangan ng mga Pilipino. Hindi nila ito dapat sinasayang o inaabuso para sa kapakanan ng private interest o ng mga dayuhan.
Dapat ipagtanggol ng gobyerno, hindi lang ng ating mga sarili, kundi pati ng ating lahi, ang pagpapala ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng rule of law. Ibig sabihin, dapat siguraduhin ng mga lingkod bayan na ang kalayaan at taglay ng mga Pilipino ngayon at ang mga democratic institutions at sistema ng mga batas na nagpapakilos sa mga ito ay napapangalagaan at hindi mawala. Para pwede natin itong ipasa sa mga susunod na henerasyon at para maranasan din nila ang kalayaan na mayroon tayo ngayon. Sa panghuli, ang gobyerno ay dapat mamuno ayon sa katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ibig sabihin na ang bawat lingkod bayan ay dapat umaayon sa pinakamataas na values ng lipunan, mga values na nagpapakita ng mukha ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, ang Diyos ng katarungan, ang Diyos na nagpapalaya sa tao, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na gumawa sa ating lahat na pantay-pantay sa harap niya. Siya ang Diyos ng kapayapaan. Ganito ang gobyerno na inaasahan natin. At ibig sabihin, ganito din ang uri ng lingkod bayan na dapat nating iboto para mamuno. Kapag pumipili tayo ng lingkod bayan na umaayon sa mga values ng Constitution, tinatatag natin ang gobyerno na tutulong sa ating makabuo ng isang makatarungan at makataong lipunan. Ito ang banal na kasunduan natin bilang isang bayan ng mga Pilipino. Ito ang pakikipagtipan nating mga Pilipino sa harap ng Diyos. Sovereign Filipino people po ay mayroong napakagandang pangarap. Balikan po natin yung ating preamble at dito po natin makikita na para matupad yung just and humane society na sinasabi natin kanina, una, kailangan natin mag-establish ng isang gobyerno na kumakatawan sa lahat ng ating mga pangarap. So, para daw po matupad yung just and humane society, we need a government that embodies our ideals and aspirations. Ano ba ang pangarap mo? Ano ba ang mga pinanghahawakan mong mga values and principles? Dapat daw, yung gobyerno na nais nating itatag, yun din ang pinanghahawakan. The government should promote the common good. No? Hindi lamang yung kagustuhan ng ilan, kundi dapat kagustuhan ng karamihan. Imposible po yung kagustuhan ng lahat kasi magkakaiba tayo eh. Pero kagustuhan ng nakararami. Sino ba yung mas marami ang magbe-benefit? No? Conserve and develop our patrimony. No? Yung ating patrimonya po, no? Yung mga ipinagkatiwala po ng Panginoon sa atin na mga yaman, hindi lamang sa natural resources but even human resources, kailangan daw pangalagaan ng gobyerno na nais nating itatag. And secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy. Alam niyo po, napakaganda ng outlook ng ating constitution kasi ang nais nito, hindi lamang tayo yung makikinabang, kundi yung ating mga anak at yung mga magiging anak ng ating mga anak. No? Nais natin na ang ating bayan ay mananatiling namumuhay sa under the rule of law and a regime of truth. Justice, freedom, love, equality, and peace. No? Kaya nga po, alam niyo, nakakatuwa na kinikilala natin na kailangan natin ng Diyos, yung imploring the aid of Almighty God, kasi ito pala yung mga bagay na gusto natin. Truth, justice, freedom, love, equality, and peace. And we praise and thank the Lord because we have a God who is the God of truth, the God of justice, the God of freedom, the God who is love, no? The God of equality and the God of peace. So, ito yung mga nais natin bilang isang bayan. No? Kaya makikita po natin, kung nais nating maunawaan, ano nga ba ang ating collective dream, babalik tayo sa ating preamble. Dahil ang preamble po natin, ito po yung pinagsama-samang pangarap ng sambayanang Pilipino. Ito yung pangarap mo, pangarap ko, at pangarap natin lahat. Now, bakit natin pinag-usapan yung mga bagay na yun kanina? Bakit ba kailangan nating makita sino ba ako?
sa mata ng Diyos at sa mata ng konstitusyon? Ano ba itong mga pangarap na to? Dahil importante po na maunawaan natin, mga kapatid, mahalaga ang tamang ako na bubuo ng tamang tayo para maabot natin yung ating pinagsama-samang pangarap. Alam niyo po, no, madalas nating sinasabi na ay wala namang matinong politiko, lahat naman yan. Lahat ng kandidato natin hindi maayos. Siguro may katotohanan po doon, pero bago tayo magbitaw ng mga ganong katotohanan, inihikayat ko po na tingnan mo natin ang ating mga sarili. Ano ba ang tingin ko sa sarili ko? Nakakalungkot po na meron tayong mga kababayan na madali sa kanilang ibenta yung boto nila. Madali na lang silang masway na ito yung boto nila kasi ang iniisip nila, hindi naman nagmamatter yung boto ko. Isa lang naman ako eh. Ilang milyon yung boboto. No? Hindi naman kailangan. Yung iba nga, hindi boboto kasi anong sinasabi nila, hindi naman yan mabibilang. Pero ang nais po natin na matutunan ngayong gabi, kailangan makita muna natin yung tamang sarili natin. Na tayo ay nilikha upang mamahala. Na tayo ay in-empower, na tayo ay empowered, no? Upang magtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. No? Kapag, alam niyo po, naniniwala ako na kung lahat tayo magkakaroon ng shift in mindset na ay dapat maging tama muna ako. Kung lahat tayo magkakaroon ng tamang ako mindset, magiging tamang tayo ang grupo na ito, at yung tamang tayo na ito yung magtutulong-tulong para yung mga pangarap natin na magtatag ng gobyerno na kakatawan sa nais natin at sa mga pangarap natin, maaabot natin. So, nawa po ay tanggapin natin yung katotohanan na yan. Ngayon, yung ating third question. Yung pangatlong tanong natin, ano bang magagawa ng senador? No? Kanina po may mga narinig tayong mga kapahayagan na dapat yung senador ganito, ganyan, ganyan. Pero kailangan po, we must also be on the same page when it comes to expectations. Okay? Kailangan pare-pareho po tayo ng expectation dun sa mga iboboto natin. Particularly po, we're just focusing on senators, no? Kasi sila yung pinakamalaking national position na iahahalal natin sa Lunes. Pero kailangan natin maunawaan ano ba trabaho nila. No? So meron po akong papakitang video sa inyo, a short explainer video of the roles o yung job, ano yung trabaho ng isang senador. Panoorin po natin ito. Sa social media, ito ang pinagpapasalamat ng mga netizens sa mga senador. Free medical check-up, infrastructure projects, donasyong tubig, pagkain, cellphones, pati toilet bowls. Pero ito ba ang trabaho nila sa Senado? Magandang gabi sila. Libreng kolehiyo. Para sa inyo lahat. Naghan kayong mga balaod. Madalas tayong paalalahanan na vote wisely. May 62 kandidato sa pagkasenador. Kaya ang tendency ng marami, piliin na lang yung sikat at nakasanayan na. Sikat nga, pero qualified ba yung iboboto mo? Kaya importanteng malaman natin, ano ba ang trabaho ni Senator? Simulan natin sa paggawa ng batas. Kaya nga sila tinatawag na mambabatas, yan kasi ang unang-una sa job description nila. Ngayon, di pwedeng puro asa na lang si Senator sa mga tagapayo o consultant niya. Dapat siya mismo naiintindihan ng mga problema natin sa bansa at kung paano makatutulong ang paggawa ng bagong batas o pagbago sa mga nandyan na. Ito madalas yung marinig to. Inquiry in aid of legislation. In aid of legislation. We're investigating in aid of legislation. Kanya-kanyang gisa mga senador sa mga opisyal ng gobyerno. Mr. Chairman, Mr. Chairman, yes. Meron ka bang tato sa likod mo? Pero dapat may pinatutunguhan ng mga hearing na ito. Hindi pwedeng puro pabibo lang. Bahagi ito ng tinatawag na oversight function ng mga senador. Punta naman tayo sa usapang pera. Dapat confident ka sa senador na iboboto mo.
Trabaho kasi niyang busisiin ang tao ng budget ng buong pamahalaan. Pera ko yun, pera mo yun, pera nating lahat. Kaya dapat lang nasiguruhin na hindi ito naaaksaya o worse, nananakaw lang. Huwag ka rin mabibigla kung nakita mo isang araw yung mga senador na naka-judicial robe. Sila kasi ang tumatayong judge kung sakaling magkaroon ng impeachment trial ng mga matataas na opisyal gaya ng presidente o chief justice. Ang ilang senador kasama rin sa tinatawag na commission on appointments. Sila yung mga bumubusisi kung qualified ba ang mga inappoint ng presidente sa kanyang gabinete. Kasama na rin dyan yung mga ambassador at mga opisyal ng militar. Ang tawag dyan, check and balance. Alam mo na, baka kasi kung sino-sino na lang ang tinatalaga ng Pangulo. Is there any objection? Sakaling lusubin ang Pilipinas o magkaroon ng seryosong gulo sa ibang bansa, alam mo bang mahalaga rin ang trabaho ng mga senador dito? Bahagi kasi sila ng Kongreso na siyang may kapangyarihan na magdeklara ng pagkakaroon ng state of war. Pagdating naman sa mga kasunduang pinasok ng gobyerno ng Pilipinas, di magkakabisa ang mga ito kung di sinang-ayunan o niratipikahan ng mga senador. Yung mga pinagkalooban naman ng amnesty ng Pangulo, di yun magkakabisa kung walang pagsang-ayon ng Kongreso na muli kinabibilangan ng mga senador. At panghuli, martial law. Alam mo bang may karapatan ng Kongreso na bawiin o palawigin ang deklarasyong ito ng Pangulo? Pati na yung pagsuspinde niya sa tinatawag na privilege of the writ of habeas corpus. Importante ang karapatang ito dahil pangotra ito laban sa mga illegal na pag-aresto. Kaya nandyan ang Kongreso para siguruhing di maaabuso ng Pangulo ang mga kapangyarihang ito. Foreign policy. Isipin mo na lang na parang checklist ito para sa mga nag-a-apply sa ating mga boto. My heart beating, 'cause you are the reason. Mahirap kasi yung mabola tayo sa panahon ng kampanya. Tandaan mo, 6 na taon natin titiisin yung anumang maling desisyon sa araw ng eleksyon. Kaya simulan natin ulit sa umpisa. Vote wisely. No? So, dahil pala nilang trabaho, no? Tataka nga ako bakit ang dami nag-a-apply. Kung ako yun, nakita ko, teka lang, ang dami nyo palang gagawin, no? So, marami po palang trabaho ang ating mga senador. Ngayon po, base sa lahat ng pinag-usapan natin, meron po tayong 2 katanungan. Ifa-flash ko lang po panandalian yung ating yung questions para po mamaya iaano natin yung iaano natin sa magkakaroon po tayo ng whiteboard mamaya. Pero tandaan po natin, tingnan natin. Skills. Ano ang skills o kakayahan na dapat nating hanapin sa pagpili ng senador? At pangalawa po, anong klaseng pagkatao or character yung dapat nating tignan sa pagpili ng isang senador? So, pag-isipan po natin 2 bagay. Skills, kakayahan, at saka pagkatao o character. Ngayon, encourage ko po kayo habang nire-ready po ni Aaron yung ating whiteboard para po ma-flash habang nagsasagot po tayo ay mailagay natin sa screen at makita nating lahat, no? Pwede niyo po ilagay sa chat, no? Skills at saka character. Ano nga ba ang skills na kailangan at ano yung character na kailangan para tayo ay makabuo or makaboto ng mga senador. Okay? Sige. Pag-isipan po natin pwede nyo na po i-drop sa chat if meron po kayong questions habang sineset up po ni Aaron yung ating whiteboard para maipalabas sa screen. Sige. Yan. So para makita natin makita natin siguro hahatiin natin, no? Hatiin natin ito, ayan, nakita nyo po mayroon tayong linya. You can type po sa ayan, sabi ni Kuya Johan,
leadership skills. No? So dapat ilalagay natin yan under, okay natin lakihan. Lagay natin under skills. Okay? Ay, alak pala. For yan. Okay. Okay. Sige, ito yung mga skills at saka yung character, no? Ilalagay po natin. Sige, pwede nyo pong ilagay dyan sa chat. Okay? Kuya Aaron, papahelp na lang ako sa paglalagay sa according to group. Sige, ano bang sabi dyan? Yan. Okay. Kailangan may leadership skills. So dito yan magfo-fall, no? Sa skills section. Kailangan, sabi ni Ate Noreen, may communication skills. Oo, no? Dapat marunong makipag-usap. Sabi po ni Kuya Alfredo, sa skills, kailangan may kaalaman sa konstitusyon at may kaalaman sa batas, no? No, kaya kasi sinabi nga kanina, ang kanilang primary na trabaho ay gumawa ng batas. Diba? Meron na po ba dito? Meron po ba sa inyo ditong willing na mag-hire ng karpintero na hindi marunong gumamit ng martilyo o ng mga construction tools? Syempre hindi, di ba? Ang nanaisin natin yung maalam. No? Gusto niyo po ba ng tubero na hindi alam ang paano ayusin ang mga tubo-tubo sa bahay? Yan. O yan, merong character na po din siyang sinabi si Kuya Alfredo. Kailangan daw may integrity and wisdom. No? Kailangan daw may integrity, totoo sa kanyang salita. At merong wisdom. No? Kailangan daw caring. Sabi ni Kuya Johan, caring daw, mapangalaga. No? Dapat daw merong background sa law. Ayan. So I think that's part of the skills or competencies. Marunong makipagkapwa-tao. Marunong makipagkapwa-tao. So skill din yun no? I think skill din po siya, no? Yung kakayahan na makirelate sa experience ng iba. Kailangan merong experience in public service. Yan, no? Very important nga yan, no? Kasi minsan, no, sa trabaho nga, di ba, may 1 to 3 years of experience. Hindi ka naman pwede maging presidente ng kumpanya kung ang experience mo lang 1 year ka pa lang nagtatrabaho, no? So pwede natin yung ilagay under skills, no? Sabi po ni Pastor Teddy, lawmaker dapat and full of wisdom from the Lord. No? Lawmaker and full of wisdom from the Lord. Tapos, in terms of character, sabi niya, dapat daw makadiyos, makatao, makabansa, at makakalikasan yung mga kandidato o yung mga senador. Tama yan, no? Magandang mga character yan. Dapat daw may economic background, no? Sabi ni Kuya Olan, kasi kung pagkahawak sila ng pera, dapat alam nila kung paano hawakan yung ating kayamanan. Okay? Kailangan decisive. First time ko itong nakita. Oo nga, no? Yung decision-making skills ay very important, no? At kailangan mapagkakatiwalaan, trustworthy. Okay? Ito pa po, no? Ito magandang skill tong sinabi ni Ate Charlene. Marunong mag-aral, hindi feeling know-it-all. Yan. No? Lalo na po ngayon, no? Ang dami nagbabago sa ating voters education, Zoom. Marami po nagbabago sa ating bayan. Kailangan matutunang pag-aralan. No? Hindi pwede na, hindi, yung alam ko, yun na yun. No? Napakagandang input po niyan. I think sa fear of the Lord, makadiyos. Kailangan humble. Okay? Marunong umunawa at makinig. May financial management skills.
na yan kasi budget. Ano pa, nag-scroll down po ako ha. Negotiation skills. O, kailangan daw may negotiation skills. Character, kailangan mapagkumbaba. No? Meron pa po dito, may takot at tamang relasyon sa Diyos or makadiyos. No? Yung skills, leadership skills, nabanggit na, problem solving skills, meron din dapat. So, ang dami pong ang dami pa nating hinahanap din. Ang dami palang kailangan na makita natin sa ating mga senador, no? Ito pala yung mga hinahanap natin. Pero bakit parang hindi ito yung nagiging pamantayan ng bawat Pilipino? No? Tama naman itong lahat. No? Tama yan lahat. Pero bakit hindi yan ang pamantayan ng lahat? So, gusto ko po tingnan niyo pong maigi ha, no? Habang fina-finalize po ni Aaron. Tingnan niyo pong maigi. Ito yung sa pag-uusap po lang natin for the last 5 minutes. Ito yung uri ng skills at yung character na hinahanap natin. Okay? Siguro kung gusto niyo pong picturean niyo na po para meron tayong remembrance. Ibabalik ko na po dun sa ating slides, no? Ayan. Okay, thank you sa help, Kuya Aaron. So remembering yung skills at saka yung pagkatao, yung character na hinahanap natin, dahil kailangan po nating makita, according to the Constitution, no, ang lahat ng lingkod bayan ay may pananagutan sa sambayanang Pilipino. Okay? May nakita po ako kanina sa chat, accountable. Because according to Section 2 of Republic Act number 6713, public officials and employees shall at all times be accountable to the people. So yung mga public officials, public employees, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa lahat ng oras, kailangan mananagutan sa mga tao. This is in support po of yung pinag-usapan natin kanina, that sovereignty resides with the people. At ano pa expectation sa mga public officials and employees? That they shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty. They will act with patriotism and justice. They will lead modest lives. Oh, very very critical yung statement na yan. Dapat daw hindi masyadong magarbo yung pamumuhay and uphold public interest over personal interest. At alam nyo po, hindi lamang yan sinasabi ng ating konstitusyon, sinasabi din po ito ng Biblia. No? Sabi po sa Proverbs 29 verse 2, kapag daw ang mga namamahala ay matuwid, ang mga tao daw ay nagdiriwang, sila ay masaya. Kapag daw ang nangunguna, masama, ang mga tao daw lumuluha. Totoo po ba ito? Kapag yung mga nangunguna sa atin, mga hindi maayos, nagdiriwang din ba tayo or lumuluha? So ina-affirm lang po ng Biblia, ina-affirm ng Biblia at ng konstitusyon natin how important it is yung pamimili po natin ng ating mga lingkod bayan. So pag-isipan natin, okay? Yung mga katangian ba na pinag-usapan natin kanina, sapat na ba yan para matulungan nating abutin yung ating mga pangarap? No? At tulad nga po nung sinabi ko kanina, merong mga maling basihan na ginagamit ang mga tao sa pagpili ng kanilang mga kandidato. So isipin natin, ano kaya mangyayari kung mali ang basihan natin sa pagboto? So, maglaan lang po tayo ng ilang minuto. Pwede po bang panoorin natin ang video na ito? Tanungin mo ang mga Pilipino kung ano ang karaniwang basihan ng pagpili ng kandidato, sari-saring sagot ang makukuha mo. Sasabihin ng iba, yung sikat o kilala na.
Ang iba gusto yung gwapo o maganda. O yung magaling sumayaw at kumanta. Ang iba naman, sunod lang kung sinong gusto ni tatay o ni nanay o nung amo sa trabaho. Kampi na lang kung sinong i-endorso ni Kap sa barangay o nung kaibigan na maboka sa politika. May iba dyan, pipiliin kung sinong malaking magbigay. Sa panahon ng social media, pabor ang trending sa Facebook, sa YouTube o sa TikTok. Parang may mali dito. Kasi hindi naman variety show ang eleksyon. Hindi ito dance or singing contest. Hindi ito nadadaan sa pa-cute. Hindi tama na nangitian ka lang, boboto mo na. Ang eleksyon ay hindi rin ahensya ng social welfare. Hindi tama na boboto ka dahil lang nabigyan ng ayuda. At lalo namang hindi ito sabong. Hindi tama na tataya ka lang sa kandidato kasi llamado. At hindi ito barkadahan. Hindi tama na walang isip-isip kung sino iboto ng isa, siyang iboboto ng lahat. Sa history natin, mahaba ang panahon na walang karapatan ng Pilipino na pumili ng leader sa bayan. Dumaan tayo sa panahon ng Kastila. Pumalit ang mga Amerikano. Nilusob din tayo ng mga Hapon. Nagkaroon din ng diktadorya noong dekada 70. Maraming bayani ang lumaban, maraming buhay ang binuwis para mabawi ang karapatang ito. Kaya ang pagboto ay ekspresyon ng ating kalayaan. Kapangyarihan natin to bilang sovereign Filipino people. Bakit natin papaubaya sa iba? Ang tamang pagboto ay base sa sariling pasya. Wala dapat nagdidikta. Tayo ang pumipili ng magpapatakbo ng gobyerno. Alam nyo, seryosong responsibilidad ito. Kaya dapat gamitin ng may pag-iingat at katapatan. Tanong mo, bakit kailangang maingat sa pagpili ng kandidato? Kasi pwede tayong mabudol. Sa totoo lang, pwede tayong maloko ng mga korap na politiko. Ilang beses na ba tayong nakinig sa mga pangako ng mga politiko na napako lang sa huli? Para bang manliligaw na matapos makuha ang matamis na oo, ghosted ka na, dead ma. Alam nyo, ang eleksyon ay parang isang malaking negosyo para sa maraming politiko. Tuwing kampanya, mag-i-invest sila ng malaki, bibili ng commercial sa TV, radyo at social media, magpapa-imprenta ng poster at leaflet, magpapasweldo ng mga tao sa kampanya. Legit naman ito kung susunod sa regulasyon ng COMELEC. Pero ang korap na politiko, lagpas ang ginagawa. Sinusuhulan ng ilang korap sa media para ibida siya sa ere at siraan ang kanyang kalaban. Nagpapakalat ng fake news sa social media. Bumabaha ang post ng kasinungalingan na napabor sa kanya at mapanira sa kalaban. Namumudmud ng pera para mamili ng boto. Daming gastos. Pero, tanungin mo, saan galing ang kanilang pondo? At paano nila babawiin ang nagastos sa kampanya? Alam nyo ba, nilantad ng Ombudsman noong 2019 na umaabot sa 20% ng pondo ng gobyerno ang nawawala dahil sa corruption. Kung ang budget ngayong 2022 ay 5 trillion pesos, ibig sabihin aabot sa 1 trillion pesos ang binubulsa ng mga corrupt na politiko. Sana aabot ang 1 trillion pesos. Kaya magbigay ng COVID vaccine sa lahat ng Pilipino ng 7 beses. Super safe na sana tayo niyan. Kaya nitong magbigay ng sapat na ayuda para sa lahat ng pamilya sa buong bansa, buwan-buwan sa loob ng isang taon. Naku, sa maraming pamilya, malaking bagay yan. Kaya nitong magpatayo ng ospital sa bawat probinsya, bawat syudad at munisipyo sa bansa at may sukli pa. Kaya nitong magpatayo ng disenteng klinik para sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang laking tulong yan, di ba? Sayang lang dahil sa halip na mapakinabangan ng mga Pilipino, binubulsa lang ito ng mga korap na politiko. Yan ang dahilan kung bakit ang korap na politiko, gagawin ng lahat, makuha lang ang posisyon. Malaki kasi ang pakinabang. Gayon din yung korap na financier na tumataya sa kampanya, alam nila, kikita sila pag manalo manok nila. Pag may kapangyarihan na, lamang na sa lahat ng negosyo. Iko-corner ang malaking government contracts, kapalit ay kickback. Pabaliin ang batas para gatasan ang pondo ng bayan. Milyong piso ang pwedeng kabigin sa local level. Bilyong piso na ang usapan sa national level. Samantala,
Masaya na ang ilan nating kababayan na tumanggap ng 1,000 kapalitang boto. Ang 1,000, katumbas lang yan ng piso kada araw sa loob ng 3 taon. Cheap na, nilabag mo pa ang batas. At yung korap na politiko na binoto, pinagtatawanan tayo habang nakahiga siya sa milyon-milyong piso na nakaw na yaman. Nakakapangilabot, di ba? Pero wag tayong mawalan ng pag-asa. Meron pa rin namang mga politiko na matuwid. Maraming mga mahusay na Pilipino na may magandang hangarin para sa bayan. Hindi uhaw sa kapangyarihan, hindi korap. Pero marami sa kanila walang malaking pondo at hindi pa masyadong kilala. Ang gaytong kandidato hindi tatanggap ng pondong pangkampanya na may kapalit. Hindi yan magvo-vote buying, hindi yan lalabag sa batas. Sino bang gusto nating kandidato? Yung korap na politiko o yung mahusay at matuwid na totoong lingkod bayan? Obvious ang sagot, di ba? Ang tanong, kilala mo ba ang mga kandidato? Sino sa kanila ang korap? Sino sa kanila ang tapat? Dapat maging mapanuri tayo sa pagpili ng kandidato. Tingnan ang kwalifikasyon, silipin ang karakter, i-review ang track record, pag-aralan ang plataforma, ikumpara sila sa isa't isa. Kilatinsing mabuti kung sino ang nararapat tumanggap ng ating boto. Huwag na tayong magpaloko. Maging maingat at matalino sa pagpili ng tamang kandidato. So, emphasize po yung kahalagahan ng ating boto. Dahil mahirap na magpabudol. The always I describe this po, para tayong HR. No? Yung HR ay kinikilatis yung mga nag-a-apply para makita kung sila ay fit sa trabaho na ina-applyan nila. So dapat daw ganun din daw tayo, lalo na kapag halalan. And even in the Bible po, tinuturuan na tayo ng pamantayan tungkol sa pagboto. Nung panahon po ni Moses, he was tasked na mamahala sa buong Israel. Pero syempre hindi niya kaya yon. So ano ang advice ng kanyang father-in-law? Pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Ano ang mga kwalifikasyon? Dapat may kakayahan sa paghuhukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. So, yun pa lang, no, meron ng, even the Bible teaches us that there should be standards when we choose our candidates. Kung sino man po yung iboboto natin, kailangan dumaan sa mataas na standard o mataas na pamantayan. Hindi pwede yung nakita lang natin sa TV, iboboto na natin kaagad. O kaya kinwento lang, sinabi lang sa atin ng mga kapitbahay natin, itong iboto mo, iboboto na natin kaagad. Kailangan suriin natin silang mabuti. At dito po sa tamang kandidato, nauna ako. So, kaya natin makita, ang tamang pagboto, ang ating ambag para maabot yung ating pinagsama-samang pangarap. Kung gusto po nating maabot yung ating mga pangarap, kailangan nating magtatag ng isang gobyerno na kakatawan sa atin at mabubuo po yung gobyerno na yon sa pamamagitan ng tamang pagboto. Now, sa bawat isa mahalaga po at dito po sa ating programa na tamang kandidato, binibigyan po natin or pinapaalala, binabahagi po natin sa lahat ng mga nakikinig na dapat meron tayong framework na susundan sa ating pagpili. No? Ito po yung tinatawag namin na 4 M's. No? Merong 4 na M's sa pagpili po ng tamang kandidato. Kailangan kilalanin natin sila. No? Makadiyos ba ang kandidato? No? At alam niyo po ang kapamaraanan po na ginagawa ng ating mga nagpa-participate po dito, hindi lamang basta-basta born again, Christian, nakita natin sa church o nakita natin nag-attend ng misa, pero baka Diyos, does this candidate reflect yung
the truth of God's word. No? Maging mapanuri daw sa pagiging makadiyos. Makatao ba ang kandidatong ito? Ano ang stand niya sa mga human rights issues? No? So kailangan tingnan pala natin yun. Makabansa ba ang kandidato? No? Yung pinipili po ba natin, kakatawan para sa atin o kakatawan para sa ibang lahi or sa ibang bansa? Kailangan maging mapanuri tayo. At panguli po, maging makakalikasan. No? Lalo na po sa mga kabataan, very important na iingatan yung ating bayan, no, with climate change and all of these things happening in our environment. Kailangan may pangangalaga. Okay po? So alalahanin lang po natin ito, 4Ms. Nakita na po natin kanina yan sa ating whiteboard kanina. Makadiyos ba, makatao, makabansa, o makakalikasan ng inyong kandidato. Now, I just want to summarize what we have discussed over the last more than 1 hour. Una po, ginawa tayo ng Diyos sa kanyang imahe para maging katiwala ng bayan. Okay? Ang tawag po sa atin ay sovereign Filipino people. Yung kapangyarihan po ng gobyerno, hindi galing sa kanilang posisyon, kundi ito ay galing sa atin. Kaya naman po, importante na mabuo yung tamang ako ang bubuo ng tamang tayo para maabot natin ang ating mga pinagsama-samang pangarap. Sambayanan po ang pumipili ng mga lider ng gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon. At kailangan natin pong maalala, ang kapangyarihan ng senador maaaring tumulong o humadlang para maabot yung ating pinagsama-samang pangarap. Kaya huwag po tayong magpapaloko sa mga korap na politiko, sa mga politiko na hindi nila alam ang kanilang gagawin. Tamang pagboto po ang ambag natin para makabuo tayo ng gobyerno na kakatawan sa ating mga pangarap at magtataguyod maglalapit sa atin dun sa pinagsama-sama ating pangarap sa ating collective dream. So ito po yung ating 4M. So natin kalimutan sa pagpili ng kandidato, hanapin ang makadiyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. Dapat po pag-aralan natin at ikumpara natin yung mga impormasyon na mapagkakatiwalaan natin tungkol sa mga kandidato. Dahil po sa May 12, 2025, tinanong po yan nung nagsimula tayo, ang gagawin po natin bilang mga botante ay suportahan at iboto ang tamang kandidato. So, dyan po magko-conclude yung ating session for tonight. Bubuksan lang po natin yung kwarto para sa mga ilang tanong. So, tutulungan po ako ni Kuya Lou para sa ating questions. Naka-mute ka yata. Hindi ka namin marinig. I'm so sorry. And yeah, thank you very much po, Pastor, for very insightful na discussion for tonight. And truly, for our 46 participants, kasama na rin po ako doon, I truly believe na worth it ang ating pagdalo dito, no? Join natin. Yan. So, heart react naman po yung mga participants kung if you agree with me na marami po tayong napulot na insights from Pastor Joshua. Yan. Siguro, habang nag-iisip po sila ng questions, no? You can also share your takeaways through sending it sa chat room. Yan. Ano po ba yung mga key points na naalala nyo, yung talagang rumema sa inyo from Pastor Joshua's talk? No, habang nag-iisip din po kayo ng tanong, no, a few things I've learned din is mahalaga ang tamang tao at tamang ako na bumuo ng tamang tayo para maabot ang collective dream for our nation. Kasi kung puro tayo, na-realize ko, if we're always pointing fingers sa dapat ganito, dapat ganyan, why don't we start, no, sa sarili natin? Now, why don't we start the change or the change we want to see in the world sa sarili natin, no?
And syempre, if we're going to base our opinions, ang ating perspective sa biblical views, sobrang nagrema din sa akin yung Proverbs 29:2. When the righteous are in authority, the people rejoice, otherwise they groan. No? So, yun talaga yung mahalagang characteristic din ng namumuno. And of course, the 4 M's, no? Maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. Ayan. So, we open the floor, or you're free to open your mics, open your cameras po if you have questions to Pastor Joshua, and he'll be happy to answer it. Pwede nyo rin po siyang i-send po sa chat room. Ano po ba yung mga questions ninyo? Yan, para po, baka po may curious question kayo na ang tagal nyo nang itinatago na simula nung pinromote tong webinar na to, doon nyo na po talagang hinahanda, no? Tanong nyo na po para po makatulog po kayo ng mahimbing this evening. Yan. So, siguro, yan. Yan. Siguro po habang nag-iisip sila, Pastor, if you would allow me to ask the first question. Ayan, baka po si Sister Janet, meron po ba kayong question? Yan, nag-unmute po siya. Sister Janet, meron po ba? Baka po, hindi po namin kayo marinig. Mukhang wala po yan. Napindot lang. Siguro po, for me, Pastor Joshua, siguro pangunahan ko na, I think this is one of the dilemmas na nararanasan ng mga pamilyang Pilipino. No, paano natin i-handle kapag may kaibigan o kapamilyang naniniwala sa kandidatong sa tingin natin ay hindi karapat-dapat. No, based din po sa, kumbaga, since we share different opinions, different perspective, yun yung dilemma na dapat si ganito yung ano mo, yung piliin mo. Nangyayari is nagre-result siya sa parang dissociation or parang nagkaroon ng disunity at some point. No? So paano po ba kaya, if you can give us advice, paano po natin i-handle if yung may kaibigan o kapamilyang naniniwala sa kandidato na tingin natin ay hindi karapat-dapat? Sige, napaka ano po niyan, no? Napaka delicate, no? Kasi una sa lahat, hindi naman natin nais na magka-watak-watak tayo dahil lang sa kulay. Ito po ay base sa personal kong karanasan at sa karanasan po ng aking mga kakilala who participated in even in campaigning and even in voter education, na we need to go back to the truth na pare-pareho lang tayo ng gusto. Pare-pareho tayo ng nais. Kuyugin na lang po natin yung mga nais pong bumagsak ang Pilipinas. Ano? Pero lahat tayo, we have to all go back to that. Minsan nagsa-stop yung conversation dahil nakita ka agad yung kulay. Kulay ganito, kulay ganyan. Pero what if we talk about ano bang gusto mo para sa Pilipinas? And then, we really need to sit down with these people na more than convincing, no? Alam nyo, mas impactful yung listening. Na pakinggan natin, saan sila nanggagaling? At kung maunawaan natin kung saan sila manggagaling, yun yung makakatulong sa atin para ma-guide natin sila dun sa dapat na mindset. So for example po, a lot of people when they na hindi talaga nagpa-participate sa pagboto kasi may pinanggagalingan yan eh. Siguro hopeless na sila or sa tingin nila maliit lang yung boto nila, it doesn't matter naman. Yung mga learnings natin dito na ito pala yung sinasabi ng Constitution about you,
na ang kapangyarihan pala nanggagaling sa iyo. Pinapahiram lang natin sa kanila, no? Ano na yan, it can start a breakthrough and it can start a conversation. Not to be kumbaga, I want to be realistic, no? At kahit kami rin po sa tamang kandidato is very realistic. Hindi po natin makikita immediately yung sudden change, no? Hindi po siya katulad ng repentance na 180-degree bago na tayong tao. Pero it takes a lot of talking. And I think we as a society do not talk. We just, di ba, sa opisina wala natin pag-usapan kasi magkaaway-away lang tayo. Pero naniniwala po ako may tamang pamamaraan ng pag-uusap. We go back to what brings us together. Amen. Wow. It's really beautiful. Actually, ang ganda po nung sinabi niyo, Pastor, na we should sit down with it, go back to the truth, to the facts. Actually, may nagsabi din na provide them facts regarding politicians. No, kasi ako po, to be honest, before we dive into their questions, I'm one of those individual na I want to play it safe. Na nung una ang perspective ko ay parang ayoko ma-engage sa political discussions or something like that. Kasi ganyan din naman mangyayari. Lagi lang naman may masasabi ang tao, pero na-realize ko na we should be engaging as well. Sabi niyo rin, Pastor, na there's a right approach kung meron kayong different opinion. Yung sabi nga ni Paul, nakakita ko rin po itong article na to, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So talagang kailangan may tamang perspective. So ito po yung mga questions, Pastor. From Pastor Joshua, ano po ang masasabi ninyo doon sa mentalidad na hindi ko siya iboboto kasi matatalo din naman, hindi napasok sa survey? Ang atake ko po dyan is your vote is sacred. Ang boto mo ay boses mo. Yan ay banal, no? So I always see elections as an expression of our faith. Hindi tayo boboto dahil lang mananalo. Bumoboto tayo dahil sinasabi natin na sa pamamagitan ng boto natin, ito yung uri ng gobyerno na nais nating maitaguyod. Ito yung lipunan na nais natin. So kung kuwari po ang binoboto nyo ay mga pabor sa mga magsasaka, pabor sa mga mangingisda. Kasi sinasabi mo sa pamamagitan ng boto mo na yun ang importante sa iyo. Yun ang mahalaga sa iyo. Ako po ay marketing professional for almost 15 years na. More than 10 years, close to 15. At hindi ko po sinasabi na mali ang survey. Importante po talaga yan. At valid po yung, may mga mapupulot tayo dyan. Pero kailangan lang po ating makita na yung ating pagboto ay kapahayagan natin. Ano ba ang nais mo? Ano ba yung nais mong ma-accomplish? Ano yung nais mong mabuo? No? Kasi may reality po na mananalo o hindi. Realidad po yan eh. Eleksyon eh. Di ba? 12 lang po naman ang pwesto. meron talagang matatalo. Pero kung tayo po, we will take a mindset na we are voting because I am expressing my faith. Ito ang pananampalataya ko. No? We are doing our part. Kaya nga po critical yung tamang ako. Kasi hindi magkakaroon ng tamang tayo kung yung tamang ako hindi wala. So dudugtungan ko lang din po ulit yung sinabi ko kanina, and this is what we are doing as an organization in bawat isang mahalaga. Upuan, pag-usapan.
para darating yung panahon, dadami yung tamang ako, tayo na yung magkakaroon ng mas solid na boses para in time, darating, mailuluklok natin yung talagang pong mga tamang kandidato. So I hope that answers your question, Pastor Josh. Thank you for that, Pastor Joshua. Another question po from, sorry po kung hindi ko po ma-recognize kung pastor po kayo or hindi. Renz, Kuya, paano po kung qualified iboto pero walang faith po? Dapat pa din po bang iboto? Okay. Ito po ay sasagutin ko po siya. Ako po, and I think tayo sa konteksto natin dahil tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, importante sa atin ang pananampalataya. May nakita po ako kanina, kailangan kasi may separation of state and religion, no? Tama po 'yun, no? Na-enshrine po 'yan sa ating constitution. Pero what if ma-accomplish natin that government and faith, hindi na po religion, government and faith are working together? Wow. What if ganun kaya, no? So, at alam ang ito lang po ay katotohanan na medyo malungkot. Malayo pa po tayo doon. Kaya po, for example, when we conduct this, for example, in schools na hindi naman po Christian schools, or in communities, pinangungunahan ng mga ibang organisasyon, mga paaralan, ng mga kumpanya, no? We are trying to bridge that gap na ang pananampalataya o ang paniniwala mo dapat nakaka-impluwensya sa pagboto. No? So, ultimately po, ang tunay na makakasagot, ang tunay po na makakasagot ng tanong na yan ay nasa sa inyo po. Mahalaga po ba sa inyo na may pananampalataya sa Panginoon? Naniniwala sa Diyos? At hindi lang po naniniwala, kumakatawan sa Diyos. Siguro yun yung mas gusto kong i-emphasize. Kinakatawan nga niya ba ang Panginoon? Kasi, syempre may mga kilala po tayong Kristiyano, di ba? Na Christian daw sila, pero pag wala nang nakatingin, hindi na Christian. So, kikilatisin natin maigi. At pangalawa po, at yun sisiguraduhin natin. Kailangan yung kandidato na yan, kinakatawan yung pananampalataya niya. Kung ano ang kanyang paniniwala. Nasa sa inyo po yan. Kung sa inyo po mahalaga, then yan po ang iboto ninyo. Kaya nga po, ang sinasabi namin, walang tama o maling pagboto kasi pagboto yan, kapahayagan mo yan. No? Enshrine po sa ating constitution na lahat makaboto, no? So kay Kuya Renz, ang payo ko sa iyo, kung mahalaga yan sa iyo, susuportahan kita. Iboto mo yung gusto mong may pananampalataya. Amen. Yes. And tama yung pastor, no? As long as pinapangatawanan niya yung biblical principles, no, I think it's safe to vote that person. No? Another question po. Yan. Ano po ang masasabi ninyo sa political dynasties sa ating bansa? If okay lang po ang question ko. Okay lang po yung question nyo. Now, political dynasties po are not allowed in our constitution. Pero hindi po siya na-enforce because there's no IRR na tinatawag. Dahil po ang mga current na nakaluklok, yung dapat nagagawa ng mga batas to forbid political dynasties ay mga bunga ng political dynasties. Ayaw nilang gumawa ng batas that will adversely affect them. So, ano po ang masasabi ko dyan? Alam niyo po, it is up to us. Ako po ay taga-Pasig. Ayan, siguro. So, baka may idea na po kayo sa sitwasyon namin dito. For the longest time po, we were
governed by a political dynasty. Pero noong 2019, nagbago ang lahat. Hindi dahil hindi makapangyarihan yung pamilya. Makapangyarihan pa rin po sila. Hindi din dahil sa kandidato. Kasi yung kandidato na tumakbo noong 2019, maliit lang ang makinarya niya. I mean, may konti siyang advantage, pero compared do sa pamilyang kakalabanin niya, ang nakita po namin talagang nagpabago, what turned things around is nagkaisa. Ito kasi yung gusto namin. Ito yung mahalaga sa amin. Ito yung importante sa amin. No? So, alam niyo po, my prayer, no? At sabi ko po sa inyo, this is not gonna happen overnight or it's not gonna happen in an election. Pero my prayer is, little by little, no? Vote by vote, we get to take back our power. Ang nangyari kasi, kaya naging makapangyarihan itong mga to, kinuha nila yung kapangyarihan na originally sa atin. And then they entrenched themselves in positions. But I pray po that as we continue with these conversations, little by little, step by step, makukuha, maibabalik sa taong bayan ang tunay na kapangyarihan. Hindi lamang sa nasa iilan, kundi para sa taong bayan. Amen. And there are still more questions, Pastor. Just let me know kung ilan pa po ang ating I think we can entertain. still take one more question po. Sige po. Kaderek po yata tong question ito. Pero I'll resend it here sa chat. Marami pong edukado ang nagsasabing wala ng pag-asa ang sistema, kaya ayaw nang bumoto. Paano po natin mababago ang mindset ng mga ganitong botante na dapat sila pa ang maging involved? Okay, maraming edukado na wala ng pag-asa ang sistema. Paano mababago ang mindset? Now, kaya siya mindset kasi siguro bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. Bakit hindi po yan nung nagising, yan na yung mindset niya. It is ito ay bunga ng taon-taon sigurong frustration, taon-taon na pain, sasaktan siya siguro. Siguro I will take it two different ways. Or siguro dahil privileged lang po ako dahil nakakita ako na nagbago. Nagbago. I thought hindi siya mangyayari. Pero nakita ko naging posible. So stories like that po pangahawakan ko. And then second way para ma-change yung mindset is really conversation by conversation. Sa sobrang dami na ng mga nangyari sa bansa natin, napanood po natin sa video kanina, historical po yung ugat ng mindset natin as a society is due to our colonial history, no, na parang wala na magbabago. Kailangan magkaroon na ng appeal to compassion. Kung alam nilang edukado sila, edi gamitin nila yung kanilang edukasyon upang sumala ng tama. Kumbaga kailangan talaga natin silang upuan eh. Ako yun po nakikita kong effective sa season natin ngayon as a country. Kailangan po ating upuan yung ating mga kababayan.
samahan natin sila. Ngayon na tayo ang enlightened, we should be able to enlighten others. So yun po, I hope that helps. Medyo komplikado po ito kasi yun nga it's mindset. May dahilan yan Hindi yan hindi yan nangyari lang ng biglaan. Yes. Yeah. So thank you very much po, Pastor, for answering yung mga questions. Marami pa pong questions pero just like what Pastor said, at the end of the day po talaga we should ground our opinions to biblical principles po talaga, no? If I could remember yung verse, hindi ko na po maalala kung ano yung pinaka-Bible verse, pero yung whatever is true, whatever is right, whatever is noble, ayan, yun po, no, whatever is honorable, no? So think of these things. Kaya marami po tayong what ifs, pero I believe po na God will provide wisdom for each and every one of us. No? So ayan, I think Pastor Joshua, you still have a few things to say po. Sige po. Quick na lang po, just to wrap up our conversation today. Kailangan magkaroon po tayo ng pledge. Tama po, 4:8. Sorry, 4:6 po yata yung nasabi ko. Pasensya na po. Medyo inaantok. Sorry. Philippians 4:8 po. Ayan. So, babalik po ako. Kailangan mangako tayo. 20th panata para maabot yung ating pinagsama-samang pangarap. At babalikan po natin na basis yung ating preamble. So nabasa po natin ito kanina. Ito yung magiging basehan ng pangako natin. No? Sabi ko nga po sa inyo, hindi siya magbabago ngayon. No? Baka may magbago ngayon, hindi natin alam. Ngunit, kung ito yung panghahawakan nating pangako, magpapatuloy tayo kahit na meron pong mga panahon na mahirap ng mahalin ng Pilipinas. No? Ito po yung panghahawakan natin. So, meron po tayong babanggitin. Ito po ang nilikha namin na panata ng sambayanan base po sa ating 1987 Constitution. So, samahan niyo po ako. Pangungunahan ko po kayo sa pagbabasa at basahin po natin ng may pananampalataya at ng may buong puso. Ang sabi po dito, tayo, ang malaya at makapangyarihang sambayan ng Pilipino, sa tulong ng makapangyarihang Diyos, ay sama-samang bubuo ng isang makatarungan at makataong lipunan. At itatatag ang isang pamahalaan na kakatawan sa ating mga pinakamataas na pangarap, itataguyod ang kabutihan para sa lahat, pangangalagaan at palalaguin ang ating pamayanan. Ang mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng kautusan ng batas at ang rehimen ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pagmamahal, pagkakapantay-pantay, kapayapaan ayon sa ating konstitusyon at sisikaping pumili ng mga lingkod bayan na tapat at matuwid sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino at ng susunod na henerasyon para sa kaluwalhatian ng Diyos. So nawa po ito ay maging panalangin natin, sama-samang panalangin, na dadalhin po natin, pagpunta po natin sa ating mga presinto sa May 12, 2025. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at pagpalain po kayong lahat, Panginoon. God bless you po. Amen. Yan, thank you very much po, Pastor Joshua Galvante. Baka po pwede nating bigyan ng heart react or virtual clap. Yan, si Pastor for the life of Pastor Joshua. Yan, praise the Lord for the wisdom and for the things you've imparted to us for tonight. And yan, maraming salamat din po sa natitira pong 43 participants na nandito. I hope na baunin po natin ito hanggang sa Monday. Yan, let's embody becoming tamang ako. Yan, tamang tayo, no, sa
pagdating na election. And of course, I believe there's a QR code po. Are we going to opo? Before we Yes end, po, opo. we can please, if you can scan the QR code to send your feedback. We'd love to hear from you. Yan. So, kahit 2 to 3 minutes lang po of your time to answer this survey. And yan, pwedeng picturean nyo na po. We'll give you a few seconds to scan or take a picture of it. Ayan. And of course, we'd also like to take this opportunity to appreciate Pastor Joshua's time to educate us for today's session by handing over this certificate. And I believe Aaron, I don't know if na-send po. May link din sa chat. Ayun, andito po pala. Yan, let me read the citation po. Yan, so the certificate of appreciation is presented to Pastor Joshua Galvante for his invaluable service as the speaker and facilitator during the #Tama Ka Voter Education Program, Tamang Kandidato sa eleksyon held on May 8, 2025 via Zoom. Your dedication to empowering voters through education and promoting responsible citizenship is deeply appreciated. Presented this 8th day of May 2025. Signed, Pastor Mark Kimuel A. Almeda, Reverend Joshua B. De Los Reyes, and Pastora Rosalinda C. Aguirre. Muli, maraming salamat po for imparting such a very insightful topic. Yan. Salamat din po. Salamat din po sa invitation sa Yes po, God bless po, Pastor. And of course, to officially close, let me invite everyone for a closing prayer to be led by Pastor John Robert Capili. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami ay inyong tinuruan sa pamamagitan ng inyong lingkod kung paano kami pipili ng mga susunod na manunungkulan sa aming bayan. Naniniwala po kaming inyong lubos na minamahal ang bansang Pilipinas at lubos pong ninyong nalalaman kung ano ang hinaharap at patutunguhan ng bansang ito. Panginoon, mahal din po namin ang aming bayan kung kaya kami ay nangangarap ng isang bansang maunlad, may pagkakaisa, may pagtutulungan, may pagmamahalan at higit sa lahat ay isang bansang totoong may pagkatakot sa inyo. Malaki po ang magiging papel ng aming mga leader na mamamahala sa iba't ibang posisyon sa aming pamahalaan upang magkaroon ng katuparan ang mga pangarap na ito. Tanggalin mo po sa puso ng mga manunungkulan ang pangsariling interes, pagnanakaw o anumang uri ng gawaing hindi tama. Bagkus sila po ay magkaisa kung paano may sasaayos ang mga mali, mapupuksa ang kahirapan at mapapaunlad ang aming bayan. Panginoon, ang lahat ng bagay po ay inyong nalalaman. Kayo rin po ang may kontrol sa lahat. Kung kaya sa darating na eleksyon, ikaw po ang magluluklok sa mga tamang tao para sa aming gobyerno. Ikaw po ang maglalagay sa kanila sa posisyon sa mas maayos na bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong ginawa at mga gagawin pa para sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming pong bayan. Panginoon, ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak ng Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Ayan. Baka po pwedeng magstay po muna kayo kahit saglit. We will be having a photo op. If you can turn on your cameras po. Yan. Again, very short lang po. Pwede pong paki-open ng cameras. We'll be having a photo op po
And para pang remembrance po. And Good pang evening story po po. natin. Ayan. Okay. Naka-op- Salamat, Pastor Alfred. Good evening. Ayan, naka-open na po ba lahat? Bali 2 pages po on my end. Sir Okay. Joshua, good evening. Ayan, good evening po. Ayan, halos lahat po yata ay naka-open na. Hindi po tayo mag-e-end hanggang di po nag-open na camera. Ayan, so please wear your best smiles po. Ayan. So ready na po ba, Kuya Aaron? Okay po. Ayan. 1, 2, 3. Wait lang po. Wait lang. Brother Joshua Galvante, meron akong itatanong nga pala. Sige po. Kung pwede yung yung kanina yung ating video regarding do sa paano sa pagboto. I think it is high time na mai-send natin yon sa mga group chat ng mga organization, especially sa mga Christian organization, so that this coming Sunday sa mga churches ay mai-play. Maganda siya. Sige po. Yung tamang pagboto video po is actually available on YouTube. I'll share it po with Pastor Joshua, with Lou, and with Aaron para ma-share po nila sa inyo. Okay, salamat ha. Salamat naman po. Ayan. So I think okay na po. Thank you very much everyone for joining us for tonight. Thank you very much Pastor Joshua. Have a soundful rest everyone. Yan, sa mga hindi pa po nakakain, kumain na po ng dinner. Yan, and have a good night. See you po when I see you. And God bless everyone. Enjoy your God night. bless everyone. Good night po. Thank you po.